Mga hindi ko malilimutan sa buong buhay ko ay ang araw na natuklasan ko ang lihim ng aming pamilya. Isang lihim na sana'y hindi ko na nalaman pa. Ang lihim na may lahi pala ng aswang si Lola Diana. Bata pa lang ako, si Lola na ang pinakamabait na tao sa buhay ko. Siya yung tipong palaging may bitbit na pagkain, palaging may ngiti, at palaging may kwento bago ako matulog. Wala sa isip ko na may madilim na sekreto siyang itinatago. Para sa akin si Lola ay simbolo ng pagmamahal at kabutihan. Pero nagbago ang lahat noong lumipat kami sa Maynila. Naiwan si Lola sa probinsya at halos 2 dekada akong nalayo sa kanya. Ang naging routine ko na lang ay trabaho, tulog at paggising. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga ako, narinig ko sina Mama at Papa na nag-uusap sa kabilang kwarto. Hindi ko kayang kunin ang mutiya ni Inay. Galit na sigaw ni Papa. Naiiyak si Mama. Kung walang tatanggap, hindi siya mamamatay. Maghihirap siya hanggang sa huli. Napahinto ako. Hindi ko maintindihan. Mutiya? Ano yon? Unti-unti pinakiramdaman ko ang bawat salita. At doon ko naunawaan, si Lola ay hindi ordinaryong tao. Isa siyang aswang at ang mutiya ang kanyang pamana. Hindi siya mamamatay kung hindi niya iyon may papasa. Kinabukasan bumiyahe kami pa uwi sa probinsya. Doon ko siya muling nakita. Nakahiga si Lola sa lumang papag. Nanlilisik pero nanghihina ang mga mata. Ang balat niya ay parang nasusunog sa ilalim ng araw. At ang hininga niya ay parang pira-piraso na lang. Humahabol, nagmamakaawa. At doon ko naramdaman, ako ang napiling kukuha ng mutiya. Pero umatras ako. Nanginginig ako sa takot. Sa isip ko, kung tatanggapin ko, magiging katulad ako ni Lola. Magiging halimaw, magiging uhaw sa laman. Habang nakatingin ako sa kanya, ramdam ko ang bigat ng mga mata niya na parang humihingi ng awa. Pero tumalikod ako. Umalis kami ng bahay bago mag-alas 3 dahil sabi ni Papa, mas ligtas tayong lumayo bago dumilim. Sa sasakyan walang nagsalita, walang nagbanggit kay Lola. Parang may kasunduan na kami. Itatago, kakalimutan, ibabaon sa katahimikan ng lahat. Pagbalik namin sa Maynila, ni minsan, hindi na ulit nabanggit si Lola. Parang hindi siya kailanman nabuhay. Makasarili man, iyon ang itinuring kong tama. Ayokong pasanin ang sumpa. Ayokong maging katulad niya. Isang taong nahihirapan at kinatatakutan. Pinili kong mamuhay na parang walang nangyari, na parang wala akong alam. Pero minsan, tuwing madaling araw, nagigising ako ng walang dahilan. At sa dilim ng kwarto, pakiramdam ko may matang nakamasid sa akin. May mga pagkakataon din na nananaginip ako. Nakikita ko si Lola, nakahiga pa rin sa papag, nakatingin sa akin at may sinasabi. Hindi ko marinig, pero ramdam ko ang galit at dalamhati. At minsan habang naglalakad ako pa uwi galing trabaho, may aninong sumusunod sa akin. Maliit, baluktot, at may mga matang kasing kislap ng kay Lola. Hindi ko alam kung totoo o imahinasyon lang. Pero isang bagay ang malinaw. Kahit tinanggihan ko ang mutiya, kahit tumakas ako, parang hindi ko talaga ito matatakasan.